Hello, what's up mga kamotor, no? Mga kasibik at mga kabadya natin dyan. So meron po tayong bagong topic ngayon. About naman po sa ating Rusi 175cc, ano? Yung topic natin ngayon is magpapalit tayo ng carbon ng ating starter. Ito. Ayan. Tututuruan ko kayo kung paano magkabit nitong carbon sa ating starter. So ang gagamitin lang natin dyan is Phillips screw, tapos gis na yabe. Papakita ko sa inyo kung anong starter. So ito po yung ating starter. So nilinisan ko po siya, binuksan ko po siya nung isang araw at talagang manipis na rin po yung carbon nya. Kaya papalitan na po natin. So sa pagpapalit nyan is kailangan nating tanggalin itong dalawang gis na tornilyo. Tapos etong isa, yung sa positive, dito magsi-start yung yung motor. Ito papunta to sa switch. Ayan. So yan yung tatanggalin natin. Ayan, madali lang naman yung tanggalin. Ayan, tanggal na. Naman, sunod ito. So yun is, itutulak natin to siya gamit itong likod ng martilyo. Ayan. So tanggal na. Ito na yung ating starter. So ngayon kung paano natin buksan to is meron tayong dalawang tornilyo dito na gagamitan natin ng ating Phillips screw. Ito. Bubuksan natin to gamit yung Phillips screw. Ayan. Tapos hihilahin lang natin siya palabas. Makikita na natin ngayon yung carbon nya. Ayan. Makikita na natin na manipis na yung ating carbon. Ayan. Kung paano hugutin yan is iangat mo lang. Ayan. Nasa lumabas yung kanyang mga carbon. Ayan. Ito. Pwede rin natin angatin dito sa ilalim. Tatanggal na natin yan. Ayan. Medyo masilaw lang. Ito natin tapat yung camera. Ayan. Makikita nyo yan. Meron tong gasket. Ingatan nyo lang na wag nyong maputol. Meron yung gasket dito sa kabila. Sa taas. So, kung paano tanggalin tong carbon, madali lang yan. Pihitin nyo lang palabas. Ayan. At saka matatanggal na natin to. So, ingatan nyo lang kasi merong dalawa ditong carbon. Carbon brush. Ito rin yung dalawa. Bali, apat yan siya. So, ito yung bagong nabili natin. Ayan. Tsaka may kasama siyang spring.
itong dalawang to is papasok dito, papalitan itong carbon na to. Itong dalawa. So sa pangtanggal nito is pipihitin lang dito pataas. Tatanggalin lang muna natin itong kanyang gasket, baka maputol. Tabi lang natin dyan. Ito, pwede natin tanggalin to. Pihit mo lang yung pababa. Kasi magnet lang yung dadala dyan. Tatanggalin din natin to. Kasi ito yung tornilyo. Para matanggal natin itong tatanggalin natin to para matanggal natin ito. Ayan. Kasi nakatornilyo siya. Para matanggal ito. Ayan yung dati. So ibabalik lang natin yan. Papalit na natin yung bago. Para makita ninyo paano magkabit. Ayan. Tapos ibabalik lang natin to. Dali lang yan kasi makikita nyo naman may butas saka may guide. Ayan. Tapos saka natin ibabalik to tornilyo. Madali. Basic, diba? Ayan. Ayun na. Ngayon naman, paano natin mababalik to is lalagay natin itong spring. Sa paglagay ng spring, dapat pasok mo lang dito sa groove na to. Matulak niya tong mga carbon na to para matulak niya. Simple lang, papasok mo dyan, tapos iikot mong ganyan. Ayan, para tumulak siya. Bali 4 na piraso rin yan. Ayan. Ipasok mo dyan, tsaka mo iangat, tsaka dyan. Pasok na yan dyan. Isa pa. Napakasimple lang naman yan. Kayang-kaya niya yan. Ayan. Ngayon kailangan pala natin gumamit ng zip tie dito. Ayan. So, mayroon tayong zip tie. Kailangan natin ng 3 piraso. Ayan. So ngayon babalik natin ito. Ito sa loob. So madali lang naman ma-recognize yan. As long as nakikita nyo kung nasan yung carbon, nandun ito, itong may groove na to. Ganun siya. Pero bago natin ibalik is silinisan ulit natin para maganda yung contact nya. Since matagal na rin tong tricycle namin, itong motor na to, tsaka yung starter na to is hindi pa talaga na papalitan, hindi pa talaga napapalitan yung carbon brush. Kailangan talaga ang ganun linisin. Nakikita nyo to, kailangan nyo to talagang linisin. At maaari kung meron kayong liha is lihahin nyo para maganda yung contact. So linisin ulit natin, kuha tayo ng liha. Ayan, so meron tayong liha, lilihain lang natin para matanggal tong medyo itim-itim, para maganda yung contact. Okay na. Babalik na natin siya dito sa loob. Ayan. So pagbabalik niyan, ipapasok ko siya dito, automatic na yan. Ngayon, bakit kailangan natin ng zip tie? Is ganito 'yon.
So hindi natin siya mapapasok dito. Ito pala, tandaan nyo, nakikita nyo po itong groove na to. Ito yung medyo may cut lang, ayan. Ito po yung palatandaan para saan banda natin ito isasalpak. So nakikita nyo to, ito yan ay dapat na nandito para hindi tayo magkamali. Ito, nakikita nyo, ayan, dapat nandito yan. Medyo madilim makita, maganda. Tandaan yan na nandito siya nakapwesto. So ibabalik natin yan dyan. Nakikita nyo naman to, itong gat lang na to is dadaanan nitong ating carbon na wiring. Ayan, so ayan na siya. So ngayon ipapasok na natin itong carbon. So paano natin siya mapapasok dito, dahil kailangan nating may pasok yan dito. So ito yung idea dyan, zip tie. Ayan. So mag zip tie, zip tie natin siya para mag stay siya sa taas. Basta napasok mo yan dyan, kasi may tutulak siya ng spring, kaya dapat isip tie mo para mag stay siya sa pwesto niya. Ayan. So nasip tie na natin yung isang carbon. So tatlo dyan isisip tie natin kasi okay na yung tatlo, at pwede na rin nating pwede na natin itong masalpak. So zip tie ulit. Pasok. Kaya maipasok natin dyan. Yun. Last one. Ayun. So ngayon napasok na natin yung tatlo. May yung zip tie. Ngayon madali na lang natin tong masalpak yung isa, kahit hindi na natin gamitan ng zip tie yan. Yan. Ayan. So ngayon nasalpak na natin, tatanggalin natin yung zip tie. So ngayon okay na, ibalik na natin. Ayan.
So ngayon tatandaan natin na ibabalik natin tong kanyang mga gasket. Yung kabilaan yan, taas at baba. Ayan. Ngayon babalik natin to. Kanyang takip. Ayan. Ngayon ibalik na natin. Babalik na natin tong dalawang tornilyo. Madali lang naman tandaan yan. Higpitan lang natin. Okay na. Pwede na natin itong ibalik ngayon sa ating motor. So sa pagbabalik nito, alam mo lang i-adjust itong konti. Or pihitin mo lang ng konti kapag ayaw pumasok dito sa ating motor. Ayan. So yung na-assemble na natin is i-testing muna natin kung iikot bago natin ibalik ulit sa motor. Alam mo natin i-testing na hindi natin binabalik sa motor. Pakita ko sa inyo kung paano mag-testing. So ayan, nilagyan ko ng yung ground, nilagyan natin ng ano tawag dito, itong pang ito basta pang tali. Ayan, tapos ididikit natin tong ground dito sa ating makina syempre. Tapos ibabalik syempre natin yung dito, yung positive naman dito sa may lagayan yan para matesting natin kung iikot itong ating starter. So tingnan niyo mabuti. So yun, goods na po So nakita natin na umiikot siya. At ibabalik na natin siya sa motor para matesting. At ayun po, ganun lang po kasimple magpalit ng carbon brush ng ating starter. So the moment of truth po, eto na po. Iti-testing na natin kung okay ba yung pagkapalit natin o baka naman palpak. Papandarin muna natin yung ating motor. So ngayon po ay okay na. So one click na lang po siya. So yun, sana matutunan po kayo sa ating video. Maraming salamat sa panonood. Please like, share, subscribe po sa ating channel Edu Flaviano TV. Maraming salamat po and paalam.